Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, March 21, 2025. Patuloy pa rin pong umiiral sa ating bansa yung Northeast Monsoon at yung shear line, pati nga po itong easterlies. Yung Northeast Monsoon po ay apektado po niyan ang buong Luzon including Metro Manila. Kasama rin po dyan ang parte ng Bicol Region, Mindoro Provinces at maging dito nga po sa may parte ng Marinduque. Habang yung shear line naman, apektado po niyan yung Visayas, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Dinagat Island. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dyan dahil posible pa rin po tayo makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Habang yung easterlies naman, apektado po niyan ang buong Mindanao, kasama rin po ang parte ng Palawan. Asahan natin dyan yung maalinsangang panahon at merong mga biglaang pagbuhos ng mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin bukas, March 22, asahan natin yung shear line ay makaka-apekto pa rin po sa may eastern section ng Visayas. At pagdating po ng March 23, asahan pa rin po natin meron pa rin po tayong shear line. At meron nga pong umiiral na high pressure area sa may parte nga po ng Philippine Sea. Pagdating naman po ng March 24, dito po dahan-dahan na pong hihina yung shear line at yung Northeast Monsoon. At pagdating po ng March 25, asahan na nga po natin na tuluyan na nga pong mawawala itong amihan. Pagdating po ng March 26, expected na nga po natin na easterlies na po ang makaka-apekto sa ating bansa. At pagdating naman po ng March 27, tuloy-tuloy nga po na easterlies po ang makaka-apekto sa ating bansa. Kaya asahan na nga po natin yung maalinsangang panahon. At pagdating naman po ng March 28, may pagbugso muli ng Northeast Monsoon pero hanggang dito lamang po yan sa ngayon sa parte ng Taiwan. At pagdating po ng March 29, bahagya pa po itong lalakas na posibleng umabot po hanggang sa parte ng Northern Luzon. At asahan nga po natin na posible po muling magkaroon ng shear line. At pagdating naman po ng March 30, expected na nga po natin na mataas ang posibilidad na may mga pagulan sa eastern section ng Northern Luzon, Central Luzon at kasama rin po ang ilang bahagi ng Southern Luzon. Pagdating naman po ng March 31, ito nga po, huling araw na ng Marso, may pagbugso pa rin tayo ng Northeast Monsoon o yung amihan, pero ito po'y mahina na lamang. At pagpasok po ng unang araw ng April, dito nga po asahan natin na meron po mga makakapal na kaulapan sa paligid ng ating bansa. At pagdating naman po ng April 2 hanggang April 3, tuloy-tuloy nga po easterlies po yung makaka-apekto sa ating bansa. Magkakaroon nga po ng posibleng sama ng panahon, pero dito po yan sa parte ng Japan. Pagdating naman po ng April 4, asahan nga po natin na tuloy-tuloy pa rin nga po na easterlies yung makaka-apekto sa ating bansa. At dito nga po makikita natin may posibilidad na magkaroon ng northeasterly surface wind flow na bubuga po yan sa may parte ng China. Sa ngayon nga po, wala naman po tayo nakikitang posibleng bagyo na direktang makaka-apekto sa ating bansa hanggang April 4. Pero inulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Bukas nga po, ilalabas natin yung mga typhoon prediction ng European Center at ng Global Forecast System para po mayroon tayong guide kung may mga posibilidad ba na bagyo na mabubuo dito nga po sa may parte ng Pacific Ocean or dito nga po sa labas o loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po sa ating lahat.